Hindi ko alam. Para sa atin 'tong lahat. Para sa atin 'tong mensahe na 'to. Sabi ng Panginoong Diyos, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot, 'di ba? Kundi ang binigay niya po sa atin ay power, 'di ba po? Power daw po ang binigay niya sa atin, love and sound of mind. Amen? So, yun yung binigay sa atin ng Panginoon. Sabi niya dito, "For God had not given us the spirit of fear, but a power and a love of and a sound of mind. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord." Huwag daw tayong mahiya na sabihin ng testimony na about sa Diyos, "nor of me, his prisoner, but thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God." Pero matuto daw tayo na maipahayag ang salita ng Diyos ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Who hath saved us? Sa kung sino mang nagligtas sa atin, na nagligtas sa atin, as called and called us, at tumawag sa atin with unholy calling, na may banal na pagkatawag. Hindi po basta tawag lang, "Ho, Yolando, halika rito." Imasin mo tong tinapay, hindi ganon. Banal na pagtawag, holy calling po. Hindi po biro. Na po? Not according, and sabi niya, not according to our work, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, sabi niya, but according to His own purpose. But alang-alang sa kanyang sariling purpose. Diba? Sa kanyang layunin sa atin. At grasya, sabi niya, and grace at grasya sa ating lahat. Kung saan, which was given, kung saan ang nagbigay sa atin, sabi niya, is si Kristo Jesus, 'di ba? Na lumikha ng sangkatauhan na 'to ng buong mundong ito. Doon po galing yung kapangyarihan na binigay sa atin para sa purpose. Kaya hindi po natatapos sa salvation ang ating pagkatawag. Sa banal na pagkatawag niya sa atin. Amen? Binigyan tayo ng kapangyarihan. May power tayo, mga kapatid. Amen? May power tayo. My love and the sound of mind. So, yun yung pinag-usapan natin last week. Ang power po is about divine empowerment, enabling boldness, and supernatural effectiveness. Ang love is unconditional divine love. Puro banal siya. Puro siya banal. Diba? Banal na kapangyarihan. Hindi siya kapangyarihan ng mundong ito, pero pwedeng gamitin sa mundong ito. Unconditional love, 'di ba, na nagkakas ng fear, nagtatanggal ng takot ng tao, nagsisecure dahil sa God faithfulness. Intention. Dahil mahal natin asawa natin, mahal natin yung mga tao sa paligid natin, yung intention ng Panginoong Diyos ang lalabas dahil ang intention ng Diyos ay maligtas tayo. Amen? So a sound of mind, which is ito yung clarity, disiplina sa pag-iisip. Amen? Kaya kung yung mga walang disiplina sa pag-iisip, kailangan natin magkaroon ng sound of mind at it is available. Available siya. Yung balancing natin para sa pagja-judge ay essential po for prophetic discernment. Tulad sa sabi kagabi, hindi man tayo tinawag na propeta, we must be all prophetic. Kasi si Jesus is a higher prophet. He is the highest prophet. So kung ang Christ-like ang ating ninanais, di ba? Naisin din natin yung maging prophetic tayo. Amen? So next po, pag-aaralan natin ay dito tayo pupunta sa fear of man. The fear of man. Okay? So pinag-aaralan natin yung mga fear in the prophetic. So yun yung pinag-aaralan talaga natin. Na yung matakot natin na pumasok sa pagiging prophetic. Sandali lang po. Lalagok lang ako. Sarap. Praise the Lord. Nung last week, pinag-aralan natin, introduction natin yung hindi tayo binibigyan ng Diyos ng ano. Ngayon naman po, dadako naman tayo sa the fear of man.
So sa available po, pwede po bang pakibuksan nyo yung Jeremiah 1, 4 hanggang 8. Jeremiah 1, 4 hanggang 8. So, the fear of man, ang takot daw po ng tao. So, ang isa po na significant na takot na minsan nako-confront po tayo na minsan we need to confront na maharap po natin ay ang fear of man o ang takot ng tao. Ito po yung klase ng takot na nagpipigil sa atin. Amen. Para tayo ay makapunta sa destiny ng Panginoon. Para sa kanyang great purpose po sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya napakahalaga po na mapagtagumpayan natin yung fear. Yung fear na to, yung fear of man. Dahil nung last week, alam na natin na binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos. Amen. So ito yung isang bagay na dapat po natin mapagtagumpayan. Yung fear of man. At lahat tayo nito meron. May kanya-kanya tayo. Iba't ibang takot. Ako po, takot ako sa ahas. Ayoko po ng ahas. Ayoko rin po ng posporo. Ewan ko ba. Basta ayoko lang po. And, dito po ito yung mga naghihindran sa atin para sa great purpose ng Panginoon. So sa scripture po ipo-provide sa lahat ng mga yung ipo-provide po ng scripture na babasahin natin o salita ng Diyos. Amen. Yung clear guidance para sa bawat isa sa atin. Paano ba natin ma-overcome yung takot? Amen. Na magdadala sa atin mula sa buhay. Ito yung i-express ng buhay mula sa buhay ni Prophet Jeremiah. Ito po yung batang prophet. Amen. Pamute nga po ng bagong pasok, Mami Ludi. Amen. So ito yung yung buhay ng young, yung batang-batang prophet mula sa buhay ni Prophet Jeremiah na na-experience niya yung pagtawag ng Panginoon sa kanya. And ang Panginoon ang nag-address sa kanya sa kanyang peers na nararanasan. Okay? Pabasa nga po, Jeremiah, yung malinaw pong pagbasa, Jeremiah 1, 4, and 8. Amen po. Amen. Praise the Lord. Ako na po ang babasa. Ang sabi po doon sa Jeremiah chapter 1 verse 4 to 8, sinabi sa akin ni Yahweh, pinili na kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. 6, sinabi ko naman, Yahweh, hindi po ako marunong magsalita, bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka, sinusugo kita, kaya't humayo ka, ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. 8, huwag mo silang katatakutan pagkat ako isa sa iyo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Amen? Amen. Praise the Lord. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, marami pong salamat, O Diyos, sa mensaheng ito na muling magpapahayag, magpapalinaw, maghahayag, Panginoon, sa bawat isa sa amin, kung paano ang bawat isa sa amin, Ama, ay patuloy na mabuhay prophetically, Panginoon, sa iyong banal na salita. Na ang salita mo, Ama, ay hindi babalik sa iyo, na ito'y tunay, totoo, Panginoon, at maaasahan. Kaya naman, Panginoon, sa mga oras na to, samahan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Linisin mo kami, hugasan mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Ama. Ano mang bagay ang aming naisip, na salita at nagawa, hinihingi po namin ng kapatawaran sa iyong harapan sa mga oras na to. Patuloy po akong dumadalangin, Ama, at humihingi ng karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O God, na mangusap ka sa pamamagitan ng aking mga labi, Panginoon, na mag-isa ang ating mga isip, Panginoon, at puso, O Diyos, upang maihayag ko ang katotohanan at kapangyarihan ng iyong banal na salita, na sama-sama po kaming yakapin, Panginoon, ang salita mo, O Diyos, na nagbabago, Panginoon, ang aming pag-iisip, nagbabago, Panginoon, ang aming mga buhay, at nagpapalakas, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hayaan mong
kainin namin, Panginoon, ang mensaheng ito. Hallelujah. At makita namin kung paano mo tinawag ang bawat isa sa amin sa banal na layunin at katawagan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalapatan namin, Panginoon, ang katagumpayan ng gawaing ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Salamat, Panginoon, na hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. In Jesus' name. Amen. So dito po sa mensaheng binasa ni Nanay Andrea, makikita natin yung Panginoon na nag-instruct siya kay Jeremiah na yakapin niya yung pagiging boldness, na hindi po yung pagiging arrogante, yung arrogance. Amen. So makikita natin sa Jeremiah 1 po, sa unang verse pa rin. Verse 17 na, pakibasa nga po. Nandyan ka na po sa Bible mo. Verse 17 po. Amen. Amen. Verse 17, ang sabi po doon, magpakatapang ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matatakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Purihin ang Diyos. Amen. So praise God. I command thee, sabi niya. Inuutusan tayo. Inuutusan siya ng Panginoon. I command thee, sabi niya. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Pero be not dismayed, sabi niya. In their faces, huwag kang matakot sa kanilang mga pagmumukha. Praise God. Huwag daw po siyang matakot, sabi po ng Panginoon sa kanya. Kasi lalo ka matatakot, 'di ba? Kapag hindi mo ginawa. So yung boldness na po, however, ito po ay hindi naman dapat natin isipin na pagiging rudeness o pagiging ano ba sa Tagalog yung bastos, yung parang rudeness, yung gano'n na parang binabastos mo, gano'n po. Kapag tayo ay magkakaroon ng boldness, wag po nating isipin na nagiging bastos po ang taong nagkakaroon ng boldness. Amen? Kasi hindi arrogant ang binibigay ng Diyos. Amen? Hindi rin po aggressive. 'Di ba may mga taong sobrang agresibo naman. Amen? Nanay, nag-aano po ako, nakamute po ba kayo? Amen. So, iba yung agresibo sa boldness. Pag ang isang tao nagiging bold, hindi po ibig sabihin bastos siya. Meron talagang mga tao na ginagamit ng Diyos na maging matapang, maging bold siya, 'di ba? Sa iba't ibang sitwasyon. Pero yung mga taong agresibo naman po, amen, na hindi naman nag-iisip, amen, hindi yun galing sa Diyos. Kasi kahit po isa-isahin nyo yung 9 fruit, even 9 siya, isang fruit lang, wala pong agresibo doon. Even walang boldness doon, sinabi po naman sa Bible na sila Peter, di ba, nagsimula silang magkaroon ng boldness nung napuspos sila ng banal na espiritu. So, ang boldness po ay isa sa katangian po ng Diyos. Amen? So, ang prophetic word must always be shared with humility and compassion. Even ikaw ay may boldness ka, dapat hindi mawawala yung humility mo at saka compassion. At saka yung respecting natin sa dignity of all people. Dapat nire-respeto natin yung dignity ng bawat tao. Sabi po sa Proverbs 18, dito nire-remind tayo sa Proverbs 18 to 12, sabi niya dito, before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. So basahin po natin sa Tagalog. Proverbs 18 verse 12. Tingnan ko po dito sa isa ko. Proverbs 18, Verse 12 na kung mas verse mabilis ka. 12. Ang sabi po dito, nagpapakatas ang tao
Nagpapakataas ang tao hanggang hindi bumabagsak, ngunit kababaan ang daan ng buhay na dilag. Amen. Amen. So ang pagmamataas po ay nagbubunga ng kapahamakan, ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Amen. So yun po yung pinapaalala sa atin mga kapatid, na wag po tayong magkaroon po ng takot. Bagkus, nagkakaroon tayo ng boldness, pero lagi pong nandun yung ating dignity sa mga tao, respeto sa mga tao, compassion at humility sa mga tao. Amen? So bawat isa po sa atin, tinuturuan tayo ng Panginoon na wag pong magkaroon ng takot sa tao kasi wala silang pwedeng gawin sa atin. Amen? So dapat ma-overcome natin, katulad ng experience po ni Jeremiah, amen, na in-instruct ng Panginoon, na i-embrace niya yung pagiging boldness without arrogance. Huwag tayong magkaroon ng pagiging arrogante po. Amen? So, dako naman tayo sa the fear of being wrong. Ito kasi yung mga fear ng man eh. So, yung takot natin na magkamali. The fear of being wrong. Amen? So prophetically, amen, ang prophetic ministry po, ito po ay ang fundamental, amen, o yung tinatawag natin na nagiging foundation natin about God. At ito yung hindi masusukat na pagmamahal ng Panginoon sa mga tao. Ito is about sa mga tao, about sa mga personal na buhay ng mga tao, reputasyon, o yung tinatawag na pagmamay-ari, yung accuracy nila, yung pagiging pananatili ba sa posisyon na meron sila. Amen. So, mahalaga po na malaman natin yung exact, yun, accuracy, yung hindi siya, yung eksakto po na sinasabi ng Panginoon sa atin. Yun ang prophetic ministry, hindi siya nanghuhula, katulad po ng sinasabi kagabi, no? Ito ay personal po ito. Andun din, sinasaalang-alang din nila yung reputasyon at yung katumpakan o yung pinaka-certain, parang ganon. Ano nga yung sinabi nung, yung saktong-sakto, yung siya, totoo, ganon. Kasi we are vessel eh. Vessel po tayo ng Panginoon. Tayo po ay servant, amen. At yung mga propeta po, sila yung nagdi-deliver ng mga word, amen, galing sa Panginoon. It is God alone. Ang Diyos po mismo ang makakapag-determine ng outcome at fulfillment ng kanyang mensahe. Kahit sa atin na ginagamit, tayo ay vessel po. Kung ikaw ay tinawag na teacher, evangelist, amen, apostol o pastor, o isang servant po, servant ng Panginoon, kasi may mga tinawag, meron ka din tinawag sa pagbibigay. Amen. So, dito makikita natin na maraming mga prophetic na mga tinig po na minsan po nagiging paralyzed. Napaparalyze sa dahil sa takot na magkamali. Kahit na meron silang regalo na pagiging propeta or prophetic na tao, tayo, 'di ba? Natatakot tayo kasi tayo prophetic ang tawag sa atin kasi nga we believe, 'di ba? Naniniwala tayo. At dito po nakikita natin sa buhay natin, 'di ba? Natatakot tayong magkamali. Na parang kapag nagkamali tayo, dinadala natin 'yun na parang burden. Amen. Na para siyang yung burden na 'yun na parang yung belong siya sa parang soul ng Diyos. Parang ganon. Para siyang carry may burden pag hindi mo ginawa yung pinapagawa ng Panginoon, katulad ng pinapagawa kay Jeremiah, di ba? Sa binasa natin na verse. Nagiging parang burden yon na mabigat sa loob mo. Na hindi naman siya kabigatan dahil alimbawa may may kasalanan kang ginawa, pero burden siya na parang, for example, napanaginipan mo yung isang tao, di ba? Na
ano yun eh, may meaning yung panaginip mo na kailangan abutin mo siya, na kailangan tulungan mo siya, pero di mo ginagawa. Di ba parang ang bigat ng puso mo? Yung ganun na nararamdaman, katulad sa halimbawa sa gawain, pag hindi natin ginagawa, hindi pa nabubuksan yung gawain, parang meron something na parang ang bigat sa atin na parang bakit hindi natin binubuksan? Ba't hindi kayo sasalo-salo? Ba't di kayo nagpe-fellowship? Parang ganon, di ba? So, yung pride natin, at saka yung self-concern natin, kailangan po yun mawala completely. Okay? Our pride and self-concern, kailangan po mag-diminish yun ng completely. Amen? Kasi sa Panginoon po, ito ginagawa natin para magkaroon ng kalayaan ng Diyos na makausap po niya tayo through us. Para mas malinaw nating marinig yung tinig ng Panginoong Diyos. Amen? Habang siya po ay nagsasalita sa atin. Kasi kung meron tayong pride na tinatago, meron tayong hindi malinis na pag-iisip, o iniisip natin yung sarili natin, amen, na o mag-glorify o ganon, di ba po? Hindi po yun maganda. So napakahalaga na mawala po sa atin. Kaya napakahalaga sa una na pinag-usapan natin, dapat meron tayong compassion at humility. Sabi niya po sa Isaiah 55, verse 11, sabi niya po dito, gayon din naman, ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Amen? So, ito po ay salita ng Diyos. Amen? So, yet, ito po yung katotohanan na magmamanifest dapat puli sa mga ministry natin. Kasi pinag-uusapan natin yung salita ng Diyos dito eh. Hindi naman po natin pinag-uusapan yung buhay ng may buhay. O hindi, walang kwentang mga pag-uusap ang pinag-uusapan natin. So we must be embodied. No, kailangan nating maging isa, 'di ba? Na magkaroon tayo ng humility na ma-express ito. Kung paanong ginawa ni John yung gospel na kanyang sinasabi po sa John 3:30. 'Di ba? Sabi niya, he must increase but I must decrease. Amen? Na mas nakikita ang Diyos sa buhay mo kaysa yung ikaw. 'Di ba? Yung tayo. So napakahalaga po no, na huwag tayong matakot. So dito, the fear of being wrong, amen? Ang tinuturo ko dito sa inyo, mga kapatid, simple lang. Amen? Bagamat may mga salita po akong sinasabi na para i-example sa inyo, simple lang naman ang gusto kong maihayag sa inyo. Huwag tayong matakot na magkamali. Kasi kung ang pride mo at ang pagiging self-righteous mo ang nasa iyo pa rin, talagang may tendency, ayun, yung pinakasalita, may tendency na magkamali ka. Bakit? Nakaasa ka pa rin sa lakas mo. Ang sinasabi ko po sa inyo, i-avoid natin tuwing nananalangin tayo, tuwing tayo ay may gagawin, na wag makita yung tayo, kundi yung siya lang. Yun yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Kapag magle-lay hands ka, sino dito, di ba? Kapag nagpe-pray kayo, gagaling kaya to pag nilay hands ko? Bakit ka nagtatanong kung gagaling siya? Kung sinabi ng Diyos na walang salita niya na babalik sa Kanya. So, ibig sabihin, nakatingin ka pa rin. Malinaw na nakatingin ka pa rin sa kakayahan mo. Amen? Pero kung ang mata mo hindi na nakatingin sa'yo, tatanggalin mo yung pride mo, tatanggalin mo yung ikaw kasi yung gusto mong maging sikat, di ba? Ikaw kasi yung gusto mong maparangalan. Pag tinanggal mo yung pag-iisip at pag-uugali na ganon at kikilos ka lang ayon sa layunin ng Diyos sa buhay mo, po-flow po yung kapangyarihan ng Diyos. Magpo-flow siya. Amen? Hindi ka ipapahiya ng Diyos. Yun yung sinasabi ko sa inyo dito. Huwag tayong matakot na maging mali. Kasi kung ang Diyos ang nag-i-increase sa atin at tayo ay nasa baba lang, 'di ba? Wala pong chance na magkamali tayo. Kasi siya ang kikilos, siya ang gagawa, kapangyarihan niya ang kikilos, even sa pag-share ng gospel. Naintindihan niyo po? Siya po ang gaganap, sa madaling salita. Vessel ka lang. Padadala ka lang. Pinadala lang tayo dito sa lupa. Vessel lang tayo. Representative niya tayo dito sa lupa. Representative naman natin si Jesus sa langit. We are one.
Naintindihan niyo po? Kaya anuman ang bagay na pinapagawa sa inyo ng Panginoon, huwag po kayong matakot na magkamali. Kasi hindi papasok ang takot sa inyo kung papabayaan niyong si Jesus o ang Holy Spirit ang kumilos sa inyo. Amen. So, hindi talaga kaya ng cellphone ko na makapag-record po. Sayang napuputol. Sana nakapag-record. Amen? So, purihin ng Panginoon. So, tapos na tayo sa the fear of being wrong. Okay? Next, the fear of mistake. So, iba ang being wrong sa fear ng mistake, ng pagkakamali. Okay? Iba ang wrong, ang mali po sa nagawang pagkakamali. Parang ganun. Amen? So, purihin ang Panginoon. Ang one of the greatest teacher natin sa buhay po natin, amen, yung ating journey sa buhay. Yung ating buhay. Amen? Yung mga pagkakamali natin, habang binabaybay natin, nilalakbay natin yung buhay natin, yung mga pagkakamali natin sa buhay, yun yung best teacher natin. Kaya, ang pagkakamali po, amen, sa pagiging, genuine, yung pagiging genuine natin sa pagsaserve po, bilang pintuan o gateway po, sa ating pangunawa sa puso ng Panginoon, is kailangan maging mas malalim pa. Kailangan tayong magkaroon ng maturity because maturity is requirement po sa instruction ng Diyos. Okay? Hindi ka pwedeng bigyan ng kapangyarihan ng Diyos pag arrogante ka. Hindi gumagamit ang Diyos ng pool. Okay? Na po, sinabi ng Diyos na pwede niyang gamitin yung mga mahihinang ulo or yung mga mahihinang tao, di ba po? Pero hindi siya gagamit ng tao na, sorry sa word po, tatanga-tanga. Okay? Siyempre, pag gumamit ang Diyos ng taong tatanga-tanga at hindi niya alam yung ginagawa niya, sa palagay ninyo, saan niyo gagamitin kapangyarihan niyo? So, kaya tayo tinuturuan ng Diyos. Hindi pwedeng gumamit ang Diyos. Yes, pwedeng mahina ang ulo mo, palalakasin niya. Amen? Pwedeng hindi ka marunong, tuturuan ka niya. Kaya nga mga kapatid, may panahon ng pagtuturo. Okay? Huwag pong masyadong arrogante, masyadong agresibo naman yung ibang mga disciple na tinuturuan pa lang. Minsan, pag natuto na, mas magaling pa sa leader. Amen? Tinuturuan na nga tayo ng experience na pinagdaanan nila, ayaw pa rin nating makinig. Ginagawa pa rin natin. Hinahakbangan pa rin natin yung pagkakamali ng iba. So sa madaling salita, hindi natin pinapahalagahan yung teacher, yung journey ng ibang tao na natuto sila sa pamamagitan ng kanilang mga pagkakamali. So sa madaling salita, parang sinasabi natin sa mga, halimbawa ko na lang si nanay, halimbawa hindi ko siya pinapakinggan. Di ba? Parang sinasabi ko sa kanya, kahit hindi ako nagsasalita, na wala ako respeto sa kanya. Kasi humingi ako ng payo, tas hindi ko naman pinakinggan. Sinabi niya yung mga pagkakamali niya sa buhay na nagturo sa kanya kung saan siya nakarating ngayon at bakit siya nandoon tas hindi ako nakinig. Amen? Ganon din sa mga leader po natin. Amen? Pag tinuro ko na, sinabi ko na nga, huwag mo nang gagayahin yung ginawa ko, Jane. Huwag niyo nang gagayahin yung ginawa ko, Ate Cristita. So, ibig sabihin, tinuturuan ko kayo kung ano yung bagay na napagdaanan ko na huwag niyo nang pagdaanan. Pero may matigas pa rin ang ulo. Kapag sinabi ko na nabaon ako sa utang dahil sa interest na ibang tao, minsan hinahakbangan pa rin ng iba. Kahit ang testimony ko, naririnig nyo na. Amen? So sa ganong paraan, hindi nyo man sinasabi sa akin na wala kay respeto sa akin. Kapag hindi nyo sinunod yung sinabi ng leader ninyo. Amen? Nangangahulugan na wala kay respeto.
Amen. So, alam nyo kasi, yung pagiging takot sa pagkakamali at takot, di ba, na magkamali. Minsan nga yung leader pa ang takot eh. Takot para sa inyo. Alam niyo yun, na sumunod kayo. Kaya nga sabi ni Pastor Carl kagabi, totoo yun eh. Hindi tayo tinuturuan para mapunta rin kayo sa sitwasyon na ganun. Halimbawa, may mga pinagdaanan kami, 'di ba? May pinagdaanan kami na nalubog kami doon. Pinahintulot ng Panginoon na mapunta kami doon. Alam namin na tutulungan kami ng Panginoon Diyos, pero walang leader na gustong mapunta din kayo doon. Ang totoong nagmamalasakit na leader, papaalalahanan kayo kasi hindi namin kayo gustong pumunta sa sitwasyon na yun kasi baka hindi nyo kaya. Baka hindi nyo makayanan. Amen? Kaya nga, yung paalala ng mga leader po, yung mga pagpapaalala sa inyo, pakinggan po niyo. Kasi ang best teacher talaga natin, o greatest teacher natin, is our journey. Yung mga panahon na nagkamali kami, yung mga panahon na nalugmok kami doon, kailangan yung maintindihan. Amen? Magkaroon tayo ng maturity kasi requirement ito sa pagiging servant ng Diyos. Walang ginamit ang Diyos na hindi niya bibigyan ng wisdom, na hindi niya bibigyan ng pangunawa sa kanyang instruction kasi mahalaga yung papel natin. Alam nyo ba na napakahalaga ng pinapagawa ng Panginoon sa atin? Kaya nga, kapag nagkaroon tayo ng maturity na nire-require ng Panginoon sa atin, ang instruction niya is malinaw. Papahalagahan natin yung mga tinuturo sa atin ng Diyos. Binavalue natin when we learn. Diba? Kapag tayo natututo sa mga pagkakamali natin, diba? O sa pagkakamali ng iba, isipin na lang po ninyo, i-consider nyo na lang na ang isang kasalanan, amen? Ang isang kasalanan po, ano yung nagiging nito? Kapag naramdaman natin ang pagmamahal ng Panginoon, dinadala tayo nito sa humility. Nadidiscover natin yung humility, amen? Sa pagmamahal ng Panginoon, pag naramdaman natin pagmamahal ng Diyos. Yun yung natatagpuan natin. Malinaw yun. Na ang love ng Panginoon will lead people to repentance. Salita yun ng Diyos. At sa bawat pagkakamali natin, nakikita natin, di ba po, yung God sight. At dadalin tayo nito sa sa pagiging natin, yung nagigain natin ng mga tao, tayo pong mga tao, di ba? Kapag na-discover natin yung pagiging tao natin, na-discover natin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, dinadala tayo nito sa maturity. Dinadala tayo nito sa understanding. Dinadala tayo nito sa God's love. At kapag tayo napipail sa paningin na dapat gamitin natin ang paningin ng Panginoong Diyos bilang mga tao, di ba? Ano yung ginigain natin sa pagiging tao natin? Kasi pag tiningnan lang natin sa pagiging tao natin, may capacity lang yung understanding natin na pwedeng matanggap natin na mula sa Panginoong Diyos. Pero pag tayo, 'di ba, nakikita natin yung kapasidad na sa God's sight tayo nakatingin, magkakaroon tayo, 'di ba, ng malaking pwedeng depositohan o malaking kwarto room sa buhay natin. Amen? Kasi siya ang maglalagay, magdedeposito para malampasan natin yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, 'di ba, sa John 3:16, "For God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish but have eternal, everlasting life." 'Di ba? Ganun na lamang ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kaya nga, kapag pagmamahal ng Panginoon ang ginamit natin, tingnan nyo, madali para sa atin ang forgiveness. Pero kung humanity, di ba, yung capacity mo bilang tao ang gagamitin mo, ay hindi mo magagawa po yun. Amen? Kapag ang pagmamahal ng Panginoong Diyos ang ginamit natin para makita yung mercy sa ibang tao, mabigyan ng biyaya yung ibang tao, madaling gawin.
Even sa pagbibigay, madaling gawin kasi sa pag-ibig mo ng Diyos hinuhugot. Pati lahat ng gagawin mo, para pagsisilbi sa asawa mo, pagsisilbi sa anak mo, sa ibang tao, sa church, madali siyang gawin kasi galing siya sa God's love, hindi sa love ng humanity. Dahil ang puso ng tao ay mandaraya. Amen? Wala itong magandang gagawin sa atin. So dito, pinapaunawa sa atin na kung hindi, no, without Adam and Eve, kung hindi sila nagkamali, amen, wala tayong room or capacity sa ating mga sarili na dapat, na truly, na maintindihan natin, na nag-receive tayo ng totoong magnitude ng pag-ibig ng Diyos. Amen? Hindi natin lubos na maunawaan na hindi plan A si Jesus Christ. Ay, hindi plan B si Jesus Christ. Plan A siya from the foundation pa lang ng mundo. Hindi si Adan at Eva. Amen? Kaya nga, bakit kasi nagkamali sila Adan at Eva? Salamat nagkamali sila, sabi ko nga. Habang nalalaman ko yung Bible, palalim ng palalim, Lord, thank you. Kasi nagkamali si Eva at Adan. Kasi kung hindi sila nagkamali, grabe, puro gawa pa rin ang gagawin natin para lang maligtas. Na-imagine niyo po ba yun? Pero dahil sa pagkakamali nila, tinanggap natin yung pinaka-magnitude ng God's love at yung truly understanding. Yung maturity natin pag naintindihan natin ang God's love. Kaya nga kung atin pong yayakapin ang mistake o pagkakamali ng humanity, amen, magkakaroon tayo ng humility. Iaalaw natin yung humility, di ba, para sa mga experience, para mas maging malinaw sa atin at mas understandable sa atin ang pagkakaroon natin ng spiritual na paglago. At magiging malalim yung ating intimacy sa Diyos dahil sa mga experience. Amen? Kaya nga, when we develop the courage, pag na-develop yung courage and humility natin to acknowledge at tanggapin, amen, ang prophetic at buhay na darating talaga sa buhay na magkamali tayo openly, na nagkakamali tayo sa mundong ito, maglo-look down tayo lagi. Maglo-look down tayo saan po? Sa Panginoon. 'Di ba? Na lagi tayong maglo-look down tayo sa sarili natin at titingala tayo lagi sa Panginoon para maiangat ulit tayo. Na tayo lagi dapat yung nasa baba. 'Di ba? At siya lagi ang tinitingnan natin kasi siya ay God Almighty. Siya yung mag-e-elevate sa atin o magtataas sa atin sa higher, 'di ba? Or sa level up ng prophetic, ng authority, ng spiritual maturity. So from personal experience, sa mga personal experience natin, madidiscover natin, amen, that ang Panginoon sometimes allow mistakes, inaalaw niya yung mistake, di ba? As a test. As a test. Inalaw niya na magkamali tayo as a test. Para ma-observe natin. Para makita natin, amen, yung mga bagay na we possess, na minsan, yung pagmamay-ari natin na ang ating pinaniniwalaan yung kakayahan natin, yung kaya nating gawin. Kaya magkakaroon tayo ng genuine na pagsisisi sa harapan ng Panginoon Diyos. At kapag nagkaroon tayo ng genuine na pagsisisi, di ba? Kapag sa mga pagkakamali natin, kaya nga kung saan ang kasalanan, di ba, ay nagahari, andun yung grasya ng Diyos, nag-a-abound, nag-overflow. Pero kapag ikaw ay nabago ang isip mo, 'di ba? At nakita mo yung pagkakamali mo, lahat tayo dumarating tayo sa point ng end natin na Lord, sa'yo na. Magiging ready puso mo. Hindi niyo po napansin? Kapag nandun kayo sa mga pagkakamali ninyo, naamin niyo na yung pagkakamali ninyo, 'di ba? Pagkakamali natin. Amen? Yung mga mistake na nagawa natin, dumarating tayo talaga sa point ng pinakadulo na nagre-repent tayo kasama yung puso natin. Nagsisisi tayo. Nagpapabago tayo sa Panginoon. Andun yung readiness ng puso mo.
mas mahihanda mo yung puso mo sa harapan ng Diyos dahil sa pagkakamaling nagawa mo. Doon pa lang sa pagkakataon na yun, magkakaroon ka ng willingness na, Lord, here I am. Alam mo yon? Yung ganun masasabi mo sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, anong gagawin niya? Mamomold tayo, imomold niya tayo para sa kanyang corrective grace. Iko-correct niya tayo yung sa pamamagitan ng pagko-correct niya sa atin na may grasya. Nandun yung pagpapatawad niya, nandun yung awa niya sa atin. Sino po yung nakaranas dito, di ba? Na dumadating talaga tayo sa point na yun. Na nagkamali tayo. Na allow ng Lord na nagkamali tayo para maisip natin, tama pala yung sinabi nila. Tama pala yung sinabi niya. Amen? Tama pala yung pinagdaanan nila. Amen? So, dito po, gusto ko lang malaman ninyo na sometimes, yung pagkakamali ng ibang tao po, hindi aksidente. Sometimes, inalaw ng Diyos to test us. Amen? At yung iba naman po, pinili nilang magkamali. Kaya, napakahalaga po ano nang pinag-uusapan natin kasi dito, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng, kasi ang desire ng tao ang nagbubulid sa atin. Desire natin ang nagbubulid sa atin para magkamali tayo. Kaya nga, di ba, kasi umiiral yung pagiging tao natin, yung ating humanity. Amen? So, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Next week po, pag-aralan natin yung clarifying ng common misconception. Amen? At yung guidance po for discernment. Amen? At doon ko po i-conclude yung atin pong pinag-aralan about sa fear in prophetic. Amen? So hanggang doon na lang po tayo. Amen? Yung fear of man, the fear of man, takot natin sa tao, katulad ni Jeremiah. Hindi po ako marunong magsalita, sabi niya. Yung fear of being wrong at fear of mistakes. So, purihin ang Panginoon. I hope and I pray po na kahit papaano may binaon po kayo. May baunin kayo na manatili po sa atin na ang Diyos ang maitaas. Na lagi tayong merong humility sa buhay natin. Yes, nagkakamali tayo, pero hindi habang buhay gusto ng Lord, di ba? Sometimes it's a test para sa atin, di ba po, na makita na natin yung buhay natin sa ibang tao. Na kaya nga tayo binibigyan ng genuine understanding ng Diyos para pag nakikita natin yung mga tao na katulad din natin dati, meron tayong binibigay na love sa kanila, na grasya sa kanila, na makakayanan din nilang magtagumpay kung paanong pinagtagumpay tayo ng Panginoong Diyos. Amen? So, andun po lagi yung grace ni Lord at patuloy tayong pinoproseso ng Diyos. Patuloy niya tayong minumold. Amen? Inaayos tayo ng Diyos day by day. Amen? Huwag tayong lalayo sa Diyos. Pagsisiyan lang natin ginawa natin, babalik lang tayo sa Diyos. Hindi gusto ng Diyos na, kaya ko to pinagdadaanan kasi nakalimot ako na wag natin laging iisipin na ganun. Amen? Kasi pag iniisip natin yung ganun, nagkakaroon lang tayo ng pride. 'Di ba? Ba't hindi na lang tayo lumapit? 'Di ba? Aminin na lang natin, yes, Lord, nagkamali po ako. But here I am. 'Di ba? Na may nagsisising puso, na willing pong bumalik, willing na magpaturo, willing, 'di ba? Andun yung willingness. Magkaroon tayo ng maturity natin kasi requirement po ang maturity ng isang mananampalataya para ma-instruct ulit tayo ng Diyos. Bigyan niya tayo ng instruction sa susunod na step natin. Hindi yung kapag nag-fail tayo, wala na, wala ka ng pag-asa. Hindi po. Sabi nga ng Bible, ang isang righteous, 7 times man niya mabuwal, tatayo pa rin yan. Amen? Tatayo yan at itatayo ng Panginoong Diyos. Kaya nga, lagi tayong mag-yield, dumepende sa kakayahan at i-value natin yung mga bagay na natutunan natin through our error. Amen? Sa mga pagkakamali na hinakbangan natin noon. Kasi doon natin nadidiscover yung kahinaan natin bilang tao. Amen? Sa ating mga pagkakamali at sa journey na nilalakad natin dito sa mundong ito. Amen? So, purihin po ang Panginoong Diyos.
To God be the glory po. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Ama. O Diyos na pinagpala, Diyos na makapangyarihan. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo kaming tinuturuan, tinutulungan, Ama, na magkaroon po kami ng pangunawa sa mga takot, Panginoon, na pwedeng magkaroon sa amin. Takot na magkamali, takot na mahakbangan ang kamalian, takot sa mga tao, Panginoon, na pwedeng ibigay sa amin ng mundong ito. But Lord, you are God. Ikaw ang nagsabi na you send us. Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na sa sinapupunan pa lang ng aming ng aming ina, Panginoon ko, isinangtified mo na kami. Ino-ordain mo kami para maging vessel mo sa mundong ito. Pinorm mo kami sa belly ng aming mga magulang, Panginoon, para sabihin namin yung mga bagay, Ama, na ipinapasabi mo para sa amin. Kinumand mo kami na mag-speak, kinumand mo kami na mag-share ng gospel, kinumand mo kami na yakapin namin ang boldness, Panginoon, at hindi ang pagiging arrogant. Kinumand mo kami na mag-arise kami, Panginoon, na makita ang kapangyarihan, pag-ibig mo, Panginoon, at wisdom. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Lord, patawarin mo kami sa panahon na ang pagiging boldness namin minsan iniisip namin na pagiging rude. But Lord, it is you na nagbibigay sa amin ng boldness, Panginoon, na masabi namin at ma-share namin ng may humility, compassion at pag-ibig, Panginoon ko, at respeto, Ama, ang iyong gospel sa mga tao na hindi pa naaabot ng liwanag, Panginoon, at mabuting balita. Ama, patuloy niyo pong palakasin ang bawat isa na nanghihina. I-restore mo po sila right now in the mighty name of Jesus. I-sustain mo po sila, Panginoon. Lahat ng takot na hindi nagmumula sa iyo, nire-rebuke ko sa pangalan ng aming Diyos na buhay na si Jesucristo. At palitan mo, Panginoon, ng power, love, and sound of mind na ipinagkaloob mo ayon sa iyong sariling dakilang layunin sa bawat isa sa amin at grasya na binibigay ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang makapagsimula kaming muli, Ama, sa mga gawain at layunin na divine calling mo sa bawat isa sa amin. Ama, patuloy pong mai-align ang aming puso at isip, Panginoon, hallelujah, sa buhay na ganap na inihanda mo sa bawat isa sa amin. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba. Pagpalain niyo po ang buhay ng aking mga kapatid mula sa buhay ni Nanay Andrea, Tayo Yolando, Ate Cristita, Tita Annalisa, Kuya James, Ate Ashley, Ate Jane, Ate Alma, Nanay Selena, Kuya JB, Kuya Kix, Kuya Fred, Ate Rubilin, Mami Ludi, Kuya Raymond, Ate Ronalyn, Ate Maria Allens, Ate Joy, Ate Ann, Kuya Adrian, Kuya Pordcorp, and Ate Fabrin, Panginoon. Lord, itinataas ko po ang lahat ng kanilang buhay. At Lord, anuman ang suliranin, Panginoon, anuman ang kapighatian, anuman ang kahinaan, anuman, Panginoon, ang problema, sitwasyon, Panginoon, inilalatag po namin sa iyong paanan sa mga oras na to. Patuloy kaming nagpapakumbaba, Ama. Hallelujah. Ang lahat, Panginoon, ng proteksyon, Panginoon, na nagmumula sa iyo, ang mag-shadow sa bawat isa sa amin. Yakapin mo kami sa iyong mayubay na pakpak, Panginoon, at patuloy mo kaming tulungan at turuan, Panginoon, na kung meron kaming takot na tataglayin, yun lang ay ang banal na takot mula sa iyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay taglayin ang pagsunod, Panginoon, at takot na nagmumula sa iyo. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Dahil yun lang ang buong katungkulan ng tao sa mundong ito. Ang magkaroon ng masunurin na puso, Panginoon, sumunod sa iyo at magkaroon ng banal na takot. Ama, maraming salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding. Purihin ka in the mighty name of Jesus. Hallelujah. I-bless mo po ang bawat isa sa amin ng true maturity, Panginoon. Hallelujah. Through your great purpose sa destination na pinrovide mo para sa bawat isa sa amin upang magkaroon kami ng clear guidance na ma-overcome ang lahat ng takot na to sa mundong ito. In Jesus' name I pray. Amen and amen.